Student YO Universe. Pinaka-latest sa pop culture trend. Bring the latest and the hottest trending topics. From the ultimate movers and shapers It's very interesting na ang daming nominations na nakuha ng The Artist. to everything else under the sun. I'm very excited kasi ito na yung Olympics eh. We don't just listen to the student's voice, we amplify it. Ayun po sa anti-planking law, parang sobrang lang yan. Kasi, di ba? Because it's not just a student's world, it's our universe. Student YO Universe. Hello, at isang magandang Friday morning na naman ang sumasalubong sa inyo dito sa hottest and coolest radio program every Friday morning. Ito ang Student YO Universe. Ako nga pala si Vince at kung nagtataka kayo na mag-isa lang ako today ay wala po si classmate Nina para sa episode natin ngayong araw na to dahil siya ay out and about to discover another universe. Wow, may mga ganon. And dito sa Student YO Universe, you can trust us that we have yung mga bago nyong trending topics for the week because Student YO Universe is your one and only venue for some interactive, youthful, informative, and profound angle on anything and everything pop culture. Kaya naman mga ka-universe, mag-isa lang ako today, so samahan niyo ako through our social networking sites. Kaya naman ilista niyo ito ang aming mga social networking sites. Through Facebook ay pwede niyo hanapin ang aming official Facebook page. That's www.facebook.com/studentyouniverse. So sa Twitter naman, ay pwede niyo i-tweet ang inyong comments about the program sa www.twitter.com/SYOUniverse. But if you have more messages, yung mga longer than 140 characters, ay pwede nyo i-send yan sa aming email account. That's studentyouniverse2.0@gmail.com. Pero kung gusto niyo naman yung mga photo versions at gusto niyo makita yung mga visual images ng ating mga trending topics for today, ay pwede niyo puntahan ng aming Instagram account. That's www.instagram.com/studentyouniverse. And for this episode nga mga ka-universe ay last Friday of the month na naman, huling linggo bago matapos ang buwan ng September ay may hinanda kami sa inyong segment nga, di ba? Na pangatlong beses na natin ginagawa at ito ang Trendsetter of the Month. Ayan, ang Trendsetter of the Month nga for the month of September, paulit-ulit. Ito na nga yung pangatlo, ang unang diniscuss natin ay ang #RP612FIC. Ang pangalawa naman ay ang #ALS Ice Bucket Challenge. And for today, ang ating trendsetter ay ang massive celebrity photo hack. Ngayon kung iisipin nyo, bakit ito yung trendsetter of the month, hindi maganda yung nangyari. But ito it shed light on a new topic kasi nga merong nangyaring breach of security. And ito yung nangyari para sa mga hindi nakakaalam, Celebrities including Jennifer Lawrence, Kate Upton, Victoria Justice, and Michaela Maroney ay nagpupursue na nga ng isang legal action ngayon after their nude photos was leaked online by an anonymous source. So ito ay kumalat sa social media nitong nakaraang buwan at ang hacker ay sinasabing nakakuha ng nude photos na ito through their iCloud accounts, or ito po yung mga ito po yung online drive ng mga iOS users. These photos was hacked by Tristan and nilagay niya itong massive size of photos sa 4chan na isang online forum. At ito din na isang online message board na ginagamit for sharing pictures. Now, the pictures were stolen by hacker due to security breaches in iCloud, Apple's online storage device. The authenticity of some of these nude photos was confirmed, specifically kay Jennifer Lawrence, yung kanyang publicity team ay kinonfirm yung kanyang mga photos na nag-leak online. However, Ariana Grande, Victoria Justice, Michaela Maroney, and among other stars na nag-leak ng kanilang nude photos ay sinabi naman sa Twitter na ito ay hindi totoo at ito ay isang paninira lang naman daw ng kanilang publicity or ng kanilang imagery. And for Trendsetter of the Month, we always give you the updates since we've discussed the trending topic. So for today ay titingnan natin yung sinabi ng nung gumawa ng system ng iCloud, which is Apple, and sinabi nga ni Tim Cook, ang CEO ngayon ng Apple, they will increase the security of the iCloud. And he said in an interview with the Wall Street Journal
This is not a system-wide attack on iCloud, and he didn't acknowledge the ease with which an iCloud photo hacking can happen. But he did reveal that iCloud will soon send your devices a notification when a new device accesses it. So, no? Meron kasing option sa iPhone, mga ka-universe, na pwede nyo i-directly synchronize your phones doon sa iCloud. And now, Apple will secure that and will try to do a by password doon sa kanilang system para masigurado yung hindi hindi ma-hack yung kanilang mga personal accounts. In addition to that, Apple said that they're continuing to work with law enforcement to identify the criminals and that they reiterate the company's commitment to privacy. And as to what awaits the hackers, the experts in internet law said that they have walked into something of a legal minefield. Ay, may mga sabugang nangyayari. Dahil isang itong pag-hack ng mga photos, especially yung mga private photos, na isa sa mga kailangang pagtuunan talaga ng pansin ng batas dahil ito ay isang breach of security and breach of privacy ng mga celebrities na involved dito. By posting these photos online, hackers and leakers may have again violated the Fraud and Abuse Act as well as the Electronics Communications Privacy Act, where it prohibits anyone from intercepting private digital communications. These kinds of violations at this scale, yung mga pagkalat ng photos through social networking sites and sa 4chan, could land perpetrators behind bars for years. Ayan, kaya mga ka-universe, huwag kayo magli-leak ng mga ng mga nude photos ng mga celebrities because these are for their private purposes. Ayan, the celebrities may own some, various photographers may own others, and they definitely have no right to spread pictures of anyone under 18, which would be considered distribution of child pornography. The vast majority of the nude photos circulating around the web are of women and over 18 years old, but someone leaked pictures of former United States Olympic gymnast Michaela Maroney na recently lamang na nag-turn 18 na baka nung nangyari itong case na to, maybe she is under 18, so maaaring pumasok yung hacker doon sa child pornography na case. These hackers and leakers could wind up serving time for their violations of privacy, but being convicted of distributing child pornography can add years to a potential sentence. So mga ka-universe, makikita nyo naman na dito sa ating trendsetter of the month na massive photo celebrity hack ay iba-iba yung pagtingin ng mga tao doon sa nangyari. Sinasabi nila na fault down ni Jennifer Lawrence or ng iba pang celebrities yung pag-post nitong nude photos online, pero sinasabi rin nila na yung hacker yung may kasalanan dahil siya yung nag-access nito through their iCloud accounts. And sabi nga sa ating commentary, aside from the celebrities involved behind the leaked photos that made the topic trending worldwide, the issue has also raised a greater awareness and responsibility in utilizing electronic devices as a chest of personal matter. So ayun nga mga ka-universe, it's important for us, especially that we are very tech savvy and lahat tayo, ginagamit yung ating gadgets for anything, like for sharing photos, sharing our status, and sharing tweets. And actually, itong mga device natin ay mayroon namang options if you want it to directly share online. And kailangan lang natin maging vigilant and kailangan lang natin maging more knowledgeable about our device. This incident has raised serious questions about the integrity and security of internal storage systems. Yun nga, recently, dahil sa pagpasok ng ating mga new devices, ay nauso na yung online storages or iClouds. Or ito yung pwede mo i-store yung device online so you can access it anywhere, but it makes your files or your photos accessible from anyone, especially na may alam doon sa panghahack. Bank accounts information, credit card numbers, highly confidential databases, passwords, and intellectual property are all available for the taking if not properly protected. While many may understand the potential threat that they are often not prepared to deal with, and this is an incident, diba? Dahil wala namang may gustong maglabas ng mga photos na yon, aside from doon sa hacker, they naively believe that it will never happen to them. Many have a misguided sense of security and believe that it is IT's problem, purely technical in nature. Tulad nga na sinabi natin kanina, hindi lang to problema nung iCloud system or nung problema nung hacker. Ito din ay based on our discretion and our knowledge of our device. The reality is that everybody must be involved in readiness planning. In this generation of technology and social networking, we are mindlessly putting ourselves at some degree of risk as soon as we put anything of a personal nature sa online, dahil nga ito ay isang accessed publicly in facing environment like iCloud. But the other issue it alarmingly raises
is the operational security of the individual and the organization. Dahil hindi lang naman yung individuals yung naapektuhan dito dahil sila ay nai-involve sa bigger picture na kung saan these celebrities are part of the entertainment industry. Pero kapag tinignan mo in the bigger picture, baka magkaroon ng wrong perception yung mga tao about the entertainment industry dahil merong nakikita na ay ganito ba yung mga ginagawa ng mga celebrities, ganito ba yung gusto nilang ipakita sa mga umiidolo sa kanila. Okay, as it is inevitable that at some point our computers will be hacked, it is imperative to understand how to protect our computers from weaknesses and vulnerabilities and prevent hackers. Kaya naman, kailangan natin alagaan yung ating mga devices and yung ating ating mga ginagamit na social networking sites online and alagaan din natin yung ating mga passwords para hindi mangyari itong mga photo hacking na mga ganito. Kaya naman mga ka-university, tweet nyo lang yung mga reactions nyo about this trending topic para naman mapag-usapan pa natin siya thoroughly dito sa ating episode for today. But these celebrities have made their statements online and sinasabi naman nila na hindi sila yon, but some camps actually have confirmed that na sila yon. And I think it is very important for them to look at, I think for example, Jennifer Lawrence, na makikita mo na inamin niya, and specifically thinking na very popular si Jennifer Lawrence ngayon, diba? Ay makikita mo yung kanyang popularity through her movies, and through her awards na siya sa Oscars, diba? And I think this will affect her image, but at the same time, Jennifer Lawrence has this image of being bubbly and being true. Kahit na siya ay nasa entertainment industry, na she really lets herself make mistakes through the television or kapag mayroong kamerang nakaharap sa kanya, it's very natural for her to act that way. And yung mga tao iniisip naman na, Jennifer Lawrence is a very respectable actress and yung kanyang dignity and as a person ay hindi naman siguro matatamaan itong issue na ito. And dagdag pang information sa ating mga celebrity photo hack ay yung nangyaring pagkalat nung Wave 2, Kaya rin nasama itong massive celebrity photo hack sa Trendsetter of the Month ay ang Wave 2 na kumalat nga na naman itong mga bagong set ng photos ng celebrities with the same people involved like Jennifer Lawrence, Kate Upton, Kim Kardashian, and Michaela Maroney. At sinabi ng mga tao na ano na naman ang nangyari. I thought what happened after the first batch of nude photos leaked online and strengthened na ng iCloud yung kanilang services, but now makita na naman natin na meron na namang second batch and it involves the same people. So parang yung hacker, or malay mo kasi alam ko hinuli na to si Tristan for leaking or for hacking these photos of the celebrities online, meron na namang bagong nagpatuloy ng kanyang hacking capabilities. Hacking capabilities na dapat hindi naman we shouldn't be proud of. Kaya naman itong mga photos online na to ay kumakalat sa internet, especially sa social media. At ako specifically ay nung unang kumalat to sa Twitter ay nag-trend agad ito, Nakita ko yung trends worldwide and ito yung nag-dominate doon sa trending topics worldwide, pati doon sa mga specific places like dito sa Philippines. And people have different reactions. For example, yung mga feminist movements, sinasabi nila na this is a way of disrespecting women. Na how come these hackers only hack those photos of women, pero bakit hindi nangyayari madalas yung hacking naman ng photos, ng personal photos or private photos ng men. And sinasabi dito na there is always that double standard na sinasabi nga nila na kahit ipaglaban natin yung feminism, ay meron pa ring objectification of women na alam niyo yun, mga ka-universe, maling-mali talaga. At mamaya-maya nga sa ating mga trending topics for today, pag-uusapan natin yung feminism na nag-involve kay Emma Watson. Sasabihin ko sana Hermione Granger. Naisip ko yung sa Harry Potter character. At ayun, mamaya ay aalamin natin kung ano nga ba ang kanyang sinabi about feminism, na hindi lang naman lamang ito laban ng mga babae, pero ito rin ay laban ng mga lalaki para sa kanilang equality for gender and sexuality. And ayun nga, we have given you the Trendsetter of the Month for this month of September. And thank you so much mga ka-universe for voting sa ating Trendsetter of the Month and for declaring Massive Celebrity Photo Hack as the Trendsetter. And ito ay hindi naman negative issue, dahil ito ay nagbigay ng bagong ilaw or bagong spotlight doon sa issue ng privacy and security of our information online. Kaya naman tayo kailangan na maging mas vigilant
Miss Vigilant. Maging mas vigilant. And for today nga, no, mamaya pagkatapos ng ating break, ay pag-uusapan natin ang ating trending topics for this week dahil tayo ay merong variety of trending topics for today. At yung iba dito ay about sa UP Pride Week 2014 na magtatapos ngayong araw na ito. Mamaya ay merong UP Pride March dyan, no, sa Quezon Hall. Mag-meet tayo dyan para sa mga gusto sumama sa UP Pride Walk. Kaya naman mga ka-universe, no, huwag niyong kakalimutan ang inyong pag-send ng inyong mga insights through our different social networking sites at StudentYO Universe sa Twitter account. Sa Facebook naman ay pwedeng i-send ang inyong comments sa www.facebook.com/StudentYOUniverse. And aabangan ko ang inyong mga comments dahil mag-isa lang ako dito. So kailangan ko ng kausap mga ka-universe. Kaya naman huwag kayong aalis. Magbabalik ang StudentYO Universe. Student YO Universe. Sa UP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa UP 1602, kasali ka! Muli nagbabalik kayo sa hottest radio program every Friday morning. Ito ang Student YO Universe at every Friday nga ay dinadala namin sa inyo ang hottest trending topics for this week. At bago tayo mag-break ay napag-usapan natin ang ating trendsetter of the month for September. At ito nga ay ang massive celebrity photo hack. And ngayon ay pupunta na tayo sa ating mga very up-to-date and trending topics for this week. But before that, ay kailangan muna natin alamin kung paano nga ba natin nakakuha ang mga trending topics na ito. Dahil ito kailangan ay very fresh like us. Wow! Very fresh like us. Yes, very early in the morning. Ay hindi naman maulan ngayon mga ka-universe. At fresh na fresh ang ating mga halaman ng ating mga sarili dahil maagang maaga pa. 10:24 pa lang. No, grabe ang aga. At ito nga ay kailangan nating alamin itong mga sources na ito dahil kailangan ito ay credible at very up-to-date dahil ito nga ay ihahanda namin sa inyo for today. Kaya naman wag na natin patagalin pa. Alamin na natin kung saan nga ba natin nakukuha ang mga trending topics na ito. On Student YO Universe, we go deeper into what's hot, what's happening, and what matters to the youth. The YO Universal team is composed of 15 students who pull together recent pop culture news from the most relevant websites and choose the top 5 most talked about topics online. Our universe revolves around your voice because your voice is our number one choice. At ayun, narinig nyo ang ating sources ng ating trending topics for this week. At narinig nyo rin ang boses ni classmate Nina na namimiss na talaga natin dito sa Student YO Universe. Kaya naman, if you're listening classmate Nina, bumalik ka na, no? At namimiss ka na namin dito dahil kailangan namin yung insights. Ang mga ka-universe, wag na natin patagalin pa, no? Dahil marami tayong trending topics for today at marami pag-uusapan, marami mga bagay na may involve. And for this trending topic, ang unang-una natin sa araw na ito ay ito yung kumalat virally online dahil nga sa kanyang technicality and yung kanyang mga pagkakagawa at mga celebrities na na-involve online. Mga ka-universe, ito ang ating number 3. At number 3 ay ang Google mo lang na kumalat ngayon na isang marketing ad ng Google. And for this trending topic ay sasamahan tayo ng ating classmate na si Karen. Hi! Good morning mga classmate! Ayan. So, ang ating trendsetter number 3 nga ay ang Google mo lang. Ito ay isang #Google mo lang movement na ginawa noong Wednesday lamang. At the latest Google campaign featured some YouTube sensations like Marco H, aka Bogart the Explorer. Ay, taray, involved si Bogart the Explorer. Yes. Oo. Na-meet ko siya one time dito sa CBA dahil nag-talk sila for Adcore. Sila din naging guest namin nung nagkaroon dito ng talk dito sa... Ay, nice. Yes. Oo. And then si Mikey Bustos, of course. And then yung dance group na Chickser. Ay, taray, involved Ayan, din. invite din sila. And then, chef vlogger Erwan Yusaf. And of course, the rock band Sponge Cola. Ay, nice. So, sila yung part ng game na tinawag na Choose Your Game Adventure. Ay, taray. Sige, anong nilalaman itong Google mo lang at bakit kumalat online? Ayan. So, ang nilalaman nga ng Google mo lang, ito yung, meron siyang 8 na parang endings na kailangan i-unlock. Kanina nga lang nilaro ko to. Ako din, nilaro ko din yan. Ayan, kamusta yung paglalaro? Saya. Well, ang saya kasi very informative, no? Na malalaman mo kung paano gagamitin yung Google search. And mayroon din mga familiar faces, no? Katulad nga nila Mikey Bustos, na nakakaaliw, no? Na nakakita mo sila sa mga ganitong marketing ad. Tapos, ang maganda pa dito kasi, parang pinapakita talaga kung gaano ka-useful yung Google mo lang, yung pag-search mo sa Google. Like, for example, yung una nga doon is stay in at night.
or go out with friends and then Ay, tatanungin kung taray. saan yung places, kung ano yung mga, kung ano yung mismong address, minutes, or ilang seconds na pwede kang pumunta doon. So, lahat to malalaman mo sa Google mo lang. Umabot ako dun sa part na gaano katagal yung biyahe mula Muntinlupa to Quezon City. Yes, 45 minutes. Oo, 45 minutes lang. Ganon kabilis na laman yung information. Okay, ano pang naganap dito at paano, ano ang reaction ng netizens sa pagkalat ng Google mo lang? Ayan, so positive yung reactions nila dahil unang-una, #Google mo lang aims to deepen Filipinos' knowledge and use of search. So parang minamaximize nila kung paano yung tamang responsible use of social networking sites such as eto rin yung Google na pwede mong gamitin para mahanap yung mga kailangan mong hanapin. Like for easy access siya sa mga kailangan mong mga tanong, ganyan. And like yung meron niyang mga comments dito, yung Chickser, for example, nakakatulong daw to sa kanila especially for their homeworks. Yeah, Aminado oo. naman tayo mga college students. Ano, wag natin kalimutan na ang Chickser ay mga students din naman, no? Yes. At meron din silang school life, hindi lang sila nagpe-perform as a boy band, no? Syempre, ang Google ay tinutulungan din sila for their schoolworks. Yes. And then yung kay Chef Erwan Yusuf naman, point of view, na ito yung nakatulong daw to para to find and pull them together in a one single step makes my work easier. So, napadali nito yung buhay natin. And specifically kay Erwan Yusuf, no, yung part niya doon sa game na Google mo lang ay yung pag-convert ng measurements ng mga flour, ng mga oil kasi nga 'di ba Erwan Yusuf is a chef. Yes. And nakakatulong daw yun sa kanya sa pag-update ng kanyang recipes, 'di ba? Kung ano yung gusto ng kanyang mga audience, kung ano yung gusto ng kanyang mga restaurant savvies, yung mga restaurant niya na ino-own, makikita mo dito yung recently updated na kanyang mga recipes. Saka mas madali rin siya kasi pag halimbawa, kailangan mo ng yung mga updated na recipes, napakadali na mahanap dito yung sa Google mo lang na pwede mo siyang i-adopt dito sa Philippines. And nakakatulong din siya sa atin, 'di ba? Parang sa atin din mga host dito sa Student YO Universe. Na parang yung mga research Yes. natin lahat namumula dito sa Google mo lang. Yes. And oo nga, ginagamit natin yung Google to search for Rappler. Kasi 'di ba yun Yes, yung ating main source. And Google Philippines nga Country Marketing Manager Ryan Morales also showed off during the launch yung OK Google na ito naman yung search company's voice activated search. Wow. And I think this is specific for the Philippines Kasi alam ko wala pang nilo-launch yung Google as an international company, no? I mean, meron silang voice search pero specifically for the Philippines, ito atang OK Google. So, meron ka bang dinala sa aming classmate Karen ng mga ikaw, anong reaction mo? Yung reaction ko personally sa Google mo lang, kasi kanina ko lang talaga siya nalaman. I mean, nilaro ko siya kanina. Interactive siya. Maganda siya kasi, in a way, na marketing, ina-advertise niya yung Google in a way na interactive sa mga tao. Na hindi lang siya informative, pero andun yung interaction mo na makita mo, ay, ganito pala talaga yung paggamit. Napakadali. Parang pinapakita talaga niya kung gaano kadali yung paggamit ng Google mo lang. And yung unang pumasok sa isip ko nung ginamit ko tong Google mo lang, actually nilink to ng friend ko, no? Na yung friend kong yun ay friend niya yung gumawa nito. Oh, nice. So it's the friend's friend. And parang nabawasan yung 6 degrees of separation. Wow, may ganon. And ito nga unang pumasok sa isip ko, it's an amazing marketing ad, no? Yes. Na makikita mo for Google, they really trying to promote their Google search. Na alam naman natin yung Google search, once it entered, no, the world of the internet or the World Wide Web, it changed the playing field, no? When it comes to our research and when it comes to our information-seeking behavior. Ay, taray. Yes. Yung mga information-seeking behavior. And billions of information will be available just in a click. Yes. Or in an enter na pag-enter mo ng Karen De Guzman, ano mga lalabas na information about you. Di ba? Maring lumabas ang iyong Facebook site or Twitter account. And ganun kabilis yung paglabas ng information just in the tip of our fingertips. And actually, masaya ako na involved yung famous personalities, no? Yes. Like Mikey Bustos kasi malakas talaga yung hatak. Especially sa social media. Influence Yes. sila. They're Oo. influential. Yes, di ba ang classmate Karen, Bogart the Explorer, and Erwan Yusuf, and Mikey Mikey Bustos Bustos. are YouTubers. Huwag natin Yes. kalimutan, di ba? Na, YouTube sensation. Oo, na sumikat sila online. Ikaw ba, familiar ka ba kila Mikey Bustos? Napawala din mga videos nila, ganyan. Yes. Kasi one time kasi yung naging talk namin dun sa Speka nga, with regards to online. Kaya sila yung mga pinili namin ng mga na features.
So, Yun. maganda na sila yung pinili kasi at the same time, pinapakita nila yung influence nila yung sa mga tao na hindi ko followers na sa YouTube. So, makikita, magandang advertising talaga tong Google mo lang. Oo. And ang magandang tingnan dito na specific for the Philippines. Yes. Itong Google mo lang and it was made by a Filipino and hindi lang consultant no by a foreign company or hindi lang tayo kinontak na please translate these words to Filipino so you can use it in your country, 'di ba? Hindi Yes. ganun yung ginawang marketing ad ng Google. Instead, gumawa talaga sila ng Filipino team, 'di ba? Since kakatatag lang naman ng Google Philippines, 'di ba? Meron silang office dito sa Philippines officially. And I think naging maganda 'yan para mas ma-appreciate ng mundo yung talent ng Filipinos, 'di ba? Na we Yes. can also make online websites or we can also make these web pages na very interactive and very customizable. Ikaw ba, sa tingin mo, Filipinos really can amplify or can be in the standards of the world when it comes to social media or internet? Yes, I agree with that. Knowing na yung Filipinos nga ay isa sa pinaka-active users I sa know, buong mundo oo. online, especially sa Facebook. At sabi nga dito, Google mo lang is a promising idea that may well get rolled out globally. So, Ay, ganun, talagang taray. pang world-class yung talent ng mga Pilipino. Paano kapag nilagay sa US, Google mo lang, just Google it, gano'n? Google it, yes. Just Google it, yung mga translation. And I think isa pa nga sa mga bagay na nagpakalat no dito sa Google mo lang ay yung kanyang setting for customizability. May ganun mong word. Yung kanyang pagiging customizable and yung kanyang pagiging very personal because I think the generation now, no, yung generation natin ay very much interested sa mga bagay na kaya natin i-design on our own and i-modify for our own usage, 'di ba? Dahil nga sa mga social networking sites, pwede mo ilagay yung photo or biography, 'di ba? Yes. And dito mo makikita yung level of self-disclosure. Wow, level of self-disclosure. Ay dito natin makikita na Google mo lang as a device, as a marketing ad, it's really helpful. But at the same time, makikita mo rin dito yung emergence nung emergence ng kanilang paggamit noong customizability and yung paggamit ng mga bagay-bagay to suit the usage of Google and other social networking sites sa ating sarili. Ayan. Sobrang relevant nga niya kasi ultimo yung title, The Perfect Night. It's very catchy na talagang i-involve yung mga youth and not just youth, pati yung all Filipinos. Google mo lang. Oo. And kaya naman, mga ka-universe ay anong sa tingin nyo ang magiging epekto ng Google mo lang, 'di ba? Sa ating mga Google searches. And actually parang ang dami lang sinabing Google. dapat magkaroon tayo ng word count kung gaano kadaming Google inabanggit for today. Mga ka-universe, send nyo lang yung inyong insights about this trending topic sa ating mga social networking sites at SYO Universal Twitter account in 140 characters. Nyo lang yan. And from this trending topic ng classmate Karen, ay sasamahan pa rin tayo ni classmate Karen. Mamaya pa siya aalis. Yes. Dahil ang next trending topic ay very much talk about this week dahil nga ito sa speech na ginawa ng very famous person na ito. At siya ay nagbigay ng speech sa isang international stage na talagang na-notice ng mga tao yung kanyang credibility as a Yes. speaker. Kaya naman wag na natin patagalin pa. Ito ang number 2. At number 2, at ito ay sinulat ng ating intern for this week, 'di ba? Sa ating application process na si Claudine Regino. Yeah. And ang Hi, ating Claudine. yes, hello if you're listening, 'di ba? Ito ang sinulat mo. At ang trending topic for this week at number 2 ay ang Emma Watson UN speech. So ano nangyari dito, classmate Karen? Ayan. So, kilala naman natin lahat si Emma Watson. She is a public figure, a sensational Harry Potter actress. Siya yung nagbigay nung speech sa UN. And because she was recently appointed as the United Nations Women Goodwill Ambassador to the UN. So, she speaks for feminism. At kinakampaign nga nila yung event na He for She. Yes. Na oo. promoting the equality between men and among men and women. Yes, the He for She campaign, mga ka-universe, ay ito yung recently launched campaign nga by Emma Watson na kung saan feminism is not just the fight of women, but it's about the fight of men as well. Yes. Because we are all fight, puro fight, you fight. Ay we're all trying to attain the level of equality between sexes and between gender.
na feminism, ang definition nito ay the social, political, and economic equality of the sexes. Galing yan kay Beyonce, no, sa song niya. Yun yung ginamit yung definition no. And sinasabi dito ni Beyonce na men, boys, guys can also fight for the advocacy. Emma Watson. Ay, ano sinabi ko? Beyonce. Ay, Beyonce. Ay, Yes. nako, yung mga nasa subconscious ko. Emma Watson, sinasabi niya dito na, guys can also fight for the advocacy of feminism. And ito nga ay, kasi ang wrong perception, di ba, classmate Karen, na ang mga feminists ay man-haters, di ba? Too strong, aggressive, matatapang, ayan. Oo. Anong masasabi mo doon? I mean, are you a feminist? I mean, hindi naman kailangan na pinapaglaman mo, pero do you believe in equal rights of men and women? Yes, of course. Agree tayo dun sa advocacy ni Emma Watson na kailangan meron tayong equal rights sa men and women. And dito nga sinasabi na parang inaano niya yung mga stereotypes na pag sinabing feminist, nagiging negative word siya, which is hindi naman dapat. Parang pagkasabi nga na dun sa speech niya, na it's not about the word, it's about the idea behind the word. Na parang hindi naman for feminism and negative impact dapat siya. Dapat hindi tinandin ng mga tao yung ideas or yung advocacies behind that word. Oo, kasi nga, sinabi ni Emma Watson na tinanong niya kung yung mga tumatawag ba ng feminist sa kanilang mga sarili ay, natawagan ba sila ng mga tao na too strong, too aggressive, isolating and anti-men and unattractive. And ito nga yung mga isa sa mga rason na kung saan nag-result to negative impact, yung pagtingin natin sa word na feminism. And she also mentioned, Emma Watson, that women are still not afforded the same rights and opportunities, particularly in countries where girls are required to marry before legal age and are not privileged to have education. Kasi kahit anong paglaban natin dito sa equality of men and women, ay meron pa ring presence ng inequality na alam mo yon, it's a continuous fight, diba, classmate Karen? Pero parang sinabi din naman yung speech niya na siya, na nare-receive niya raw yung equal rights. Pero yung ibang women daw, paano daw. So actually, before tong talk na to, parang usual na kasi sa akin na parang may nagsabi na sa akin yung feminism, it's not about man-hating, ganyan. Parang, ang sabi ko nung una, sino ba si Emma Watson? I mean, bakit ganun ka-influential yung impact? Ay kung tutuusin, yung idea, parang nangyari, guys, ay ang idea. Ito yung patunay na si Emma Watson ay isang credible person. Na talagang napaka-influential niya. Kasi, kumbaga, pinipreach niya yung talk niya, diba? And I actually applaud UN, United Nations, for choosing Emma Watson because, she is a contemporary example. She is an icon and, nagmula siya sa isang, sa isang age group na tayo, mga kaedad natin, na youth na alam mo yun, very involved sa mga ganitong bagay-bagay, sa mga ganitong advocacies kasi alam mo yun, meron tayong way of expressing our emotions and feelings and ideas online. So mas madali siya ay i-put out there, ilabas sa mga tao. And I think Emma Watson transcended, from one age group, mula sa atin, na reach niya yung lahat. Dahil sa kanyang platform na naumpisahan doon sa Harry Potter role niya, na si Hermione Granger. And I think, Emma Watson is a great example for women. Na alam mo yun, hindi role model. Yes, na kahit na nasa entertainment industry ka, wow, ikaw talaga, kahit nasa entertainment industry ka, kahit na yung privilege mo, ay kitang-kita ng mga tao na, alam mo yun, very abundant. Kailangan pa rin natin ipaglaban na, alam mo yun, it's not an equal fight. Yes. Na kahit yung mga celebrities, pinapakita nila na kahit ganito kami, kahit sa tingin nyo, we are receiving the equal rights of men and women, it's not just their fight, but it's the fight of women and men. At ang maganda nga dun sa speech niya, hindi siya naging bias. Totoo yan. Yes, although she's talking about feminism, about women, sinali niya dito yung men na parang sinasabi nakakalungkot daw kasi 30% lang daw nung Ay, gusto ko yung may statistics tayo According to her, 30% lang daw yung participants ng mga men. So in her talk, she formally invite the men to join in the he for she. And sana naman hindi na put off yung men doon sa pag-invite ni Emma Watson. And I think it's time for men and women to actually fight for equal rights. And alam mo ba, recently this week din UN also picked Leonardo DiCaprio bilang kanila namang UN Messenger of Peace. And siya naman ay kinuha for Climate Summit. Na we have to fight for climate change. Yes. Na kailangan natin pigilan yung global warming. And makikita natin yung pagpili doon sa celebrities. Ano ba masasabi mo dun, classmate Vince? Na puro mga public figure. Well, for me, these celebrities kasi are publicly available. Yes. Na makikita mo sila anywhere sa kahit anong media form na TV, radio, magazine, newspaper na kilalang kilala sila ng mga tao and for a cause na hindi ganoon ka-popular.
kailangan mo gumamit ng medium or ng channel na maidadala siya doon sa wider audience. So I think it's a very nice and it's a great choice no for UN to pick Emma Watson and Leonardo DiCaprio doon nga sa kanilang mga advocacies like gender equality and Feminism and climate change. Yes. Ayan. Tapos meron pa lang isang line na hindi ko makakalimutan sinabi sige, si Emma ano yung Watson. sinabi? So parang sabi niya kasi, 6 months before daw nun, kinakabahan daw siya, bakit daw siya yung pinili, ano yung sabihin niya sa talk, Yeah, ganyan. kung deserving daw ba siya, Yes, di ba? kung deserving Oo. ba siya. And in the end, yung sa last line na sinabi niya, if not me, who? And if not now, when? Ay. So parang, Gusto ko yung mga rhetorical questions. yeah, so parang ang sinasabi niya, parang the future is now. Di ba kasi parang sinasabi, youth is the hope of our country. Eh, kailan pa yung hope na yon? Kailan pa yung future na yon? So the future is now. So parang sinasabi niya na although youth siya, di ba? Parang, yun nga kaya yun yung isa pa yun sa pinaka nakaka-inspire. Kasi kahit bata siya, talking in front of a lot of people, di ba? Parang, andun na yung credibility niya. Nakikita talaga yung passion niya about dun sa feminism. Hindi mawawala din pag-question ng mga tao na sino ba si Emma Watson Yes. to speak about feminism. And mga ka-universe, ayan nga ang ating number 2 trending topic for this week. At bago tayo mag-break, ay isend nyo sa amin ang inyong insights about this trending topic o anong tingin nyo about sa feminism. I-tweet nyo lang yan sa @SYOUniverse kung meron kayong gustong ipaalam sa amin. And classmate Karen, maraming salamat sa Ayan, pag-join thank you din. sa ating second segment for today at pagsama sa ating number 3 and number 2 trending topics for this week. Mga ka-universe, sa pagkatapos ng ating break, ay pag-uusapan natin ng isang event na talagang pinag-usapan din. And it's actually all about gender din, no? Classmate Karen. Kaya naman, mga ka-universe, huwag kayong aalis dahil magbabalik ang Student YO Universe. Student YO Universe. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka. Nagbabalik ang hottest radio program every Friday morning. Ito ang Student YO Universe. At ako nga pala si Vince. Nakalimutan magpakilala kanina. Dahil hindi ako nasasanay na wala si classmate Nina dito. If you're listening talaga, alam mo, you have to come back. Yung mga ganun And for today nga, last Friday of September, ay dinala namin sa inyo ang ating trendsetter of the month na kung saan pinag-usapan natin ang massive celebrity photo hack. And ang ating trending topics for this week at number 3 ay ang Google mo lang, na kung saan ito nga isang marketing ad na pinapromote ang movement ng Filipinos to maximize the full potential of online search. At number 2, bago tayo mag-break, ang napag-usapan natin ay ang speech ni Emma Watson sa UN event about feminism and about feminism. It's not just about the fight of women, but it's a fight of both sexes to fight for equality and equal rights na tatanggap ng both sexes. And for number 1, ito na, feeling ko medyo contradicting itong number 1 doon sa number 2 dahil maraming nangyaring offensive things. Offensive things dito sa event na ito. Kaya naman alam ko excited na kayo mga ka-universe. Huwag na natin patagalin pa. Ito ang number 1. At number 1 ay ang The Naked Truth na isang event ng isang merchandise store dito sa Philippines and worldwide. And for this trending topic, ay sasamahan tayo ng ating ka-universe na si Bea. Hello! Good morning mga ka-universe! Ayan, oo. Good morning, Vince. Good morning. Feeling ko expert ka dito. Wow, expert Wow, sa wow. number 1. Bago tayo simulan ng trending topic na ito nga pala ay sinulat ng ating interns for this week na si Dave Gino and Carla Garcia. Hi guys! Hi guys! Okay, so anong nangyari dito, classmate Bea? So, yung fashion show na to, itong brand na to, pangalanan na natin, Sige. Bench. Oo. Ayan, so, nagkakaroon sila every year ng show. It's an underwear and denim kind of show. And this year, yung name niya is The Naked Truth. Ayan. So, it features yung mga famous actors, actresses, and personalities natin dito sa Philippines. At nangyari ito noong Sabado. Ayan, so, yung nangyari kasi dito sa Bench Fashion Show, maraming nagalit online. Ay, sige, bakit? Well, dahil nga it's an underwear show, so medyo provocative. Ay, oo. So some found it very offensive at times. Lalo na one time with
Coco Martin nung lumabas siya. Alam mo, classmate Bea, wait lang. Yun yung pinaka na-bother ako or nagalit nung nakita ko yung entrance ni Coco Martin na magpasok niya, mayroon siyang leash na babae. Yes. Na alam mo yun, kahit sinasabi nila it's a role play, di ba? Makikita mo na bakit kailangan na lalaki yung may handle or nagli-leash doon sa babae. Oo. And I think it shows parang inequality of gender nga na very present dito sa The Naked Truth. At hindi lang siya naka-leash, parang animal-like pa na nakaluhod. Yung performance, yes, yung ano niya. ganun Oh my. yung peg nung girl na naka-leash nga, na hawak-hawak ni Coco Martin. Okay. Tapos mayroon pang iba, like other personalities and actors like si Jay Cuenca. Oo. I think Oo. it's his last year. Yes, it's his last year kaya naman ginawa niya ng worthwhile yung kanyang huling pagrampa sa stage ng bench fashion show. Ang hirap i-explain. Ang hirap i-explain mga ka-universe but we are sure na nakita niyo na yung photos online nito ni Jay Cuenca. And what we can say is it's really not safe for for viewing. Yes. Oo, Ayun. sige. So, eto nga, sabihin na natin yung isang reaction from a viral blog post, Ay, The sige. Plum Pinay. Ito Sige, yung ano kanyang sabi? reaction dito sa bench fashion show. Sabi niya, it makes us forget that we are human beings with stories, souls, experiences, and emotions. Not just mere bodies to sell underwear and jeans through hypersexualization. Yes. I agree with kung ano yung sinabi ni Plum Pinay na alam mo yun, hindi naman tong mga mannequins Yes. yung mga rumarampa sa stage na ito, but these are people na Yes. pwede mong makita sa streets and kahit sabihin nating performance yung nakikita natin sa stage, hindi mo kayang i-differentiate yung yung kanilang personality sa private and public. And ikaw, anong masasabi mo doon sa mga celebrities na tinaas yung level of decency doon sa The Naked Truth? Yung mga naka-fully clothed or something. Yung reverse, I mean. Yung yung low level of decency pala, sorry. Sige. Iba kasi when you think of underwear, hindi naman yun yung ganun ka-expose. Well, kahit sabihin natin underwear siya, hindi siya ganun ka-expose. Like, kung nakita niyo yung mga pictures ng kay Jay Cuenca and everything else. Yeah. So, yung na-feel ko, parang ganun din na naramdaman ng ating mga ibang netizens na medyo sobra na. Tama na, sobra. Sobra na. And para naman tingnan natin yung kampo ng bench, pumunta tayo sa kabilang side, ay nag-release sila ng statement nung last Tuesday at sinabi nila na it did not dismiss the criticisms of customers and netizens on the show. In-acknowledge nila to, and tinanggap nila yung criticisms ng mga umattend ng show and yung mga nakakita ng photos online, and they perceived it to have violated dignity of persons. Na-realize nila naka-violate nga sila ng mga tao. Sabi ng bench, we direct quote, we at bench apologize to the public for all the offensive elements of the show. The Naked Truth, we will take all these concerns seriously and will serve as a lesson learned when we plan our next show. We at bench shall continue to uphold the dignity of women and our commitment will remain so. So, ayun, sinabi na naman ng bench na nakita nila yung kanilang pagkakamali, di ba? At About the show. gagamitin naman nila ito para mapaghandaan din yung next nilang fashion show kung anong gagawin nila doon. And hindi naman natin may iwasan, di ba, advertising. Yes, Isa I know, sa mga I know. talaga ng advertising is sex sells. Oo, na kailangan makakatch ng attention, di ba? Yes. Oo. So, ito kasi, niyang advertising strategy kasi it caters to both the men and the women na audience. Kasi men, kunwari, if it's male model, maybe gusto nilang to be this male model, to be them. Or yung girls naman, be with them. Oo, may Ganun mga din. ganon. Ganun Oo. din sa women na gusto nilang maging katulad nun, sexy, ganyan. Or men want to be with these kinds of women. So, kaya nagiging patok tong advertising strategy na sex sells nga. So, pero alam mo yun, minsan kasi lumalampas na, di ba? Yes. Tulad nga na sinabi mo, sobra na. oo, siguro dapat may point lang na hanggang dun lang and hindi sila mag over the top na And selling. Gusto ko lang sabihin, classmate Bea at mga ka-universe na, I really have nothing against underwear fashion show. Yes. Kasi it's all about really modeling the underwear. I mean, how do you model an underwear? But for you to show it. Yes. Pero di ba, if these underwear fashion shows move beyond or move outside their nature and maglagay sila ng mga themes like this, di ba? This is very
this is very gender inequality yung nakitang theme ng mga tao. Yung mga themes na ina-apply nila, naglalagay na to ng social construct, 'di ba? About sa men and women. And kahit sabihin nila na hindi naman namin sinasadya, pero the theme that they used already had a constructed or an established view on the inequality of the sexes. And anong masasabi mo naman na doon sa division ng art and art and vulgarism, yun. Well, parang minask nila siya sa pagiging artsy nung show mismo with the performances. Kasi it's very eye-catching. Like, yung may mga I don't know how you galing call it. Sa ceiling, Yes, diba? galing sa ceiling and then bababa and then it's very artsy. Ganun yung dating niya. Pero when you look past it, when you look past those showy artsy, things, yes, artsy. nandun very vulgar. And well, define natin. For me, art really promotes freedom of diba? Yes naman. Freedom of expression. Pero at the same time, if your freedom, tulad ng ginawa nila na, walang masama sa pag show ng underwear and sa pagpakita ng katawan, but at the same time, if your chosen way of showing this freedom steps on another group of people na na-offend, I think hindi na siya magandang form of expression eh. Yes. Dahil alam mo yun, art really promotes freedom of expression, but at the same time, kailangan mo tignan yung mga hindi nakaka-offend. Yes, nandun yung responsibility mo. Na nandun ka na nga eh. Nandun ka na, may freedom ka na. So, you just have to be responsible kung ano yung ini-express mo, kung paano siya makaka-apekto. Gaya nga nang sabi mo sa specific like group of people, like women, ganyan. Yes, and from women nga na very evident doon sa The Naked Truth ay nangyari din this week yung Cosmo Tower of 69 na nangyari nung Wednesday, I think. At ito ay isang fashion show naman kung saan yung mga male models ay rumarampa para sa kanilang jeans or underwear at sila ay nagpapasa ng mga roses, ganyan, Snicker bars, and ano yung isa? Oh my God. Hindi ko ata pwede sabihin. Galing dun sa Oo, galing doon sa kanilang Naked Truth. Ay, hindi. There was also a segment where a female member of the audience was asked to take the shirt off of one of the models. So, from doon sa The Naked Truth na alam mo yon, men and women were exposed. Dito naman ay yung men. Yes, na-objectify naman ng men dito sa Cosmo Tower. And alam mo yon, equality of sexes doesn't really say na porket ino-objectify ang women, kailangan na rin na-objectify yung men. In the very first place, dapat walang objectification na nangyayari, di ba, classmate Bea? Yes. And in line din sa mga nangyayaring ito, ay kumalat din sa social media. Ang isang rape shirt, quote-unquote rape shirt, na binibenta sa isang department store. At ito ay may tagline na, "It's not rape, it's a snuggle with a struggle." Alam mo, hindi ko kinaya to. Anong masasabi mo nung nakita mo tong shirt na to? Nakita ko lang yung pictures online. Yun nga, nung meron ng mga negative comments about it. At hindi ako makapaniwala na binibenta ito. Yes. Na may nakaisip nito. Yun yung ilagay na tagline, yes, diba? Grabe, na parang, yun nga na hindi siya dapat, lalo na yung itong specific na department store na to, in the past, meron silang may mga kinds of thinking na hindi nila inaano sa kanilang stores or hindi nila inilalabas, ganyan. So ito na nakita natin na binibenta na sa mismong department store nila. Tapos ganito yung message na napaparating niya. Parang hindi tugma dun sa kanilang ano. Nakakagulat lang na dumaan sa process. Pero alam mo yon, lumabas pa rin itong klaseng design ng shirt na ito. Yes. And alam mo yon, our trending topics for today really talked about gender and about equality of the sexes. And we can also use Google mo lang, di ba? To search for equality. Pinagsama sa aming trending topics no? And I think that's it, mga ka-universe, our trending topics for today. Maraming salamat. Classmate Bea, sa pagsama sa akin sa ating last segment, and ang ating last trending topic for today. Mga ka-universe, meron tayong mga few announcements. So bukas ay ang Live, no? Ang very colorful party of the year in partnership of DZP Radio Circle and with UP EcoSoc. Merong Live party bukas na kung saan na we can be really fun and with colors, with paintballs, ganyan. And mga ka-universe, next week kailangan nyo abangan ng DZP Radio Circle Week 2014 na kung saan we have the team Backtrack. We're gonna give you a series of events na iba't ibang pagpapakita kung ano nga ba ang DZP Radio Circle, and it starts on Monday, I think September 29.
ng online release ng best episodes ng Boses ng Estudyante Strip. So abangan nyo ang episodes ng Student YO Universe dyan. At buong week next week ay meron kami mga events like Grand Pakain, Life in Color. It's an exhibit, 'di ba? About DZUP Radio Circle. We also have the official launch of UP Currents, 'di ba? Yung official smartphone app ng UP, 'di ba? Pwede kayong makinig ng DZUP 1602. And I think ang huli ay yung Elevate 3.0 Student Journalism Workshop. High school students will come here in UP to study student journalism and will learn the we'll learn the ropes and tropes. Yes, I survived. Ropes and tropes of student journalism dahil nga sila ay future media practitioners. Maraming salamat mga ka-Universe sa pagtutok for today. Tayo ay magkikita ulit next week, same time, same station. At abangan nyo next week ang pagsisimula ng Boses ng Estudyante Strip with Lakwa Chika. Ako nga pala si Vince at ikaw si... Ako naman politika, classmate Bea. At ito ang Student YO Universe where your voice is our number one choice. Student YO Universe. Pinaka-latest sa pop culture trend. Bring the latest and the hottest trending topics. From the ultimate movers and shapers It's very interesting na ang daming nominations na nakuha ng The Artist. to everything else under the sun. I'm very excited kasi ito na yung Olympics eh. We don't just listen to the student's voice, we amplify it. Ayun po sa anti-planking law, parang sobrang lang yan. Kasi, di ba? Because it's not just a student's world, it's our universe. Student YO Universe.